Kung tinapay daw kayo. Anong bread si BBM? Anong bread si Martin Romualdez? Anong bread si Saldico? Ito talaga. Taga Manila Times magaling. Definitely, hindi bread si Martin Romualdez at si BBM. Sino yung isa? Apat yun. Zaldico. Definitely, hindi sila tinapay. Dahil hindi makain yung ugali nila at hindi makain yung korupsyon nila. Ma'am, kunin lang po namin yung reaction nyo dun sa sinabi po ni President Bongbong Marcos na hindi daw po aabot yung mga aligasyon ng korupsyon sa katanggapan po nila sa Office of the President kaugnay doon sa mga flood control projects po. Sasagutin yan ni Attorney Trixie. I would like to acknowledge the presence of Attorney Trixie. Sa ganitong ongoing pa yung investigation ko at inquiry ko sobrang magtataka ka bakit confidence yung Pangulo na hindi aabot sa Office of the President yung iskandalo at yung korupsyon. So ibig sabihin, siguro alam na niya kung ano yung kalalabasan ng inquiry at ng investigasyon. Kasi wala namang iba sigurong explanation kung bakit napaka-confident mo sa mga mangyayari pa. Wala pa akong nahanap na tao na alam kung ano yung mangyayari bukas. Siya pa lang, si BBM pa lang. Ma'am, doon naman po sa sinasabi na napaka-possible na maging state witness si former Speaker Martin Romualdez, do you think magiging effective po siyang state witness doon sa mga flood control projects po? Sound, pakilakas ulit. Laksan konti. Pakilakasan konti. Ma'am, may natanong na rin po sa Malacanang kung patungkol doon sa pagiging state witness daw. State witness ni former Speaker. Former Speaker Martin Romualdez. Do you think magiging effective siyang state witness doon po sa flood control project po? Okay. Hindi ako mag-comment dyan kasi hindi ko alam kung totoo ba talagang sinabi ng ICI yan at desisyon talaga ng body yan na siya ay maging state witness. Mamaya na lang tayo magkomento kapag nandyan na yung kaso at nakikita na natin na totoo talagang state witness siya. Pero sa batas, yung principal sa krimen ay hindi pwede maging state witness. Thank you. Manila Times. Ma'am, good morning Isa po. pa, yes. Good morning po, ma'am. Ma'am, ito po kapapasok lang po na balita. Tinuro, parang iniimbestiga, nag-order daw po si Ombudsman Remulla kay Secretary Dizon na parang investigate daw si Senator Bongo sa anumang possible link sa mga diskaya. So, ma'am, of course, Bongo is one of the allies of your father, the former president. Ano man sabi niyo dito sa parang saka do you think, ma'am, ituturo po ba ang mga kalaban sa politika sa ongoing na ICI investigation? Hindi ko alam kung ano yung malamang nakakaalam niyan si BBM kasi ngayon nga confident na siya na hindi siya kasali sa mga hindi aabot. Tama ba ang sinabi? Hindi aabot sa Office of the President ang korupsyon. So siya lang makakasagot niyan kung ano ang mangyayari. Ano yung tanong mo? Yeah, of Sorry? course, baka ituro lahat ng mga kalaban sa politika sa ongoing na investigation ng ICI. Do you think po mangyayari po ba na baka mapunta rin sa inyo yung sisi or mapunta rin sa inyo yung ituturo or whatever dun sa investigation? Aabot sa akin yung flood control project. Kasi kung hindi aabot sa kay BBM, baka kayo naman pong ituro, ma'am, ng mga sinasabing Sigurado ako hindi aabot sa akin ang flood control
scandal. Kasi unang-una, wala namang flood control projects sa OVP or sa Department of Education. At makakasabi naman talaga ang mga contractors and even si Secretary Bunuan, wala talaga akong at all project dyan sa DPWH. In fact, hindi nga nila masabi ngayon na may insertions ang Vice President kasi wala talaga. Hindi ako sumasali sa ganyan. Kung aabot ba sa akin, sa tingin ko aabot siya kasi kaalyado kami. Sa tingin ko ililink nila, sa tingin ko susubukan nila na paabutin sa akin dahil sa kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, si Senator Bongo. Doon siguro nila gagawan ng kwento yon. Yung part na ako, si PRD, nasa gitna, at si Senator Bongo, nasa kabilang side. Last question na lang, ma'am. Ma'am, medyo light tayo, ma'am. Ma'am, if you're bread or tinapay, anong bread Kung po tinapay daw kayo. Anong bread si BBM? Anong bread si Martin Romualdez? Anong bread si Saldico? Ito talaga, Taga Manila Times magaling. definitely hindi bread si Martin Romualdez at si BBM. Sino yung isa? Apat yun. Zaldico. Definitely hindi sila tinapay dahil hindi makain yung ugali nila at hindi makain yung korupsyon nila. Kung ako ay tinapay, ang hirap nito sige, ito na lang. Paborito ko ang ensaymada. Okay? Pinaglihi ako sa ensaymada. Oh. So kung ako ay tinapay, ako ay isang ensaymada. Thank you very much. Last question. Wala na, no? Last question. Ay, sorry, may isa dyan si Mr. Jace. Last question daw. Isa number 1 fan mo siya. Yes, nakasama. Hi ma'am, Jason po ng SMNI News. Going back po dun sa naging statement ni President Marcos, I would like to ask for your comment on this. Na sinabi niya, I am confident that whatever mud might be slung at the administration, that will be able to show that these are politically motivated and do not actually have any validation in fact. Sabi niya po, politically motivated na ilink siya sa mga issue ng korupsyon o katiwalian po. Your comment on that, ma'am? Hindi na ito politically motivated. Bakit? Hindi naman siya makakatakbo na ulit eh. Hindi na siya politiko. Presidente na siya. And that ends there. Hindi natin alam kung sa 2028 o another 20 years na naman of a BBM, of a Marcos. No. Hindi na siya hinahabol ng mga tao, ng taong bayan dahil politiko siya. Hinahabol siya ng taong bayan dahil wala siyang ginagawa bilang Pangulo. Hinahanap sa kanya yung trabaho niya bilang Pangulo. Follow-up question sa sinabi rin ni President Marcos. He said na politika lang nga ito and sabi niya, gusto nila akong Yan ang sinasabi ko. 'Di ba? Sino ba sa ating lahat ang nagsasabi at nagpaplano ng destabilisasyon? Walang nagsasabi na oust Marcos. Ang merong mga grupo na nagsasabi resign. Yun lang ang the most na sinasabi ng mga tao. At nagtataka ako sa administrasyon, bakit nila sinasabi na destabilisasyon ang pagpapahayag ng mga tao sa galit nila? Kasi hindi yun destabilisasyon.
Yun ay freedom of speech and expression. So kahit man mag-rally ang mga tao araw-araw sa EDSA, hindi destabilisasyon yan. Freedom of speech and expression yan. Pagpapahayag yan ng galit mo, paghahanap yan ng accountability, ng transparency sa administrasyon, sa gobyerno. So hindi yan pagpapatalsik sa Pangulo. Kaya lagi ako, kahapon din, yan din yung tanong ko. Kanino ba nanggagaling yung destabilisasyon na salita? Sa administrasyon. Kasi, duda ko, natatakot sila sa posibleng mangyari sa kanila. At alam naman natin na matagal na talaga silang insecure. Noong kampanya pa lang, madami na akong kwento ng yung panggigipit nila sa team, campaign team ko. So alam ko na noon, at yung mga pinagsasabi ni Lisa Marcos noon pa. So alam ko na insecure. Alam na natin na insecure. Siguro takot. Kaya nila nasasabi may destabilisasyon. Kasi takot sila. Kasi totoo yung sinasabi ng mga tao na ginagawa nila. Hindi nila ma-deny kasi nasa papel 'Di ba? Nakikita mo sa budget ang nangyayari. So hindi ma-deny. So takot. Paranoia, siguro. Kasi 'di ba pag ikaw ay hindi siguro, paranoia talaga 'yan. Unang-una, insecure, pangalawa takot, pangatlo paranoia. Kasi ang tao na may bisyo nagiging paranoid. Na magbibigay lang ako ng example, pinapa-explain ng mga departamento kung saan ako pumupunta at bakit matagal ako sa isang lugar. Ganun na yung papel na umiikot sa loob ng gobyerno. Yan ang politika. 'Di ba? Magtatanong sila, anong ginawa ni Inday Sara doon? Ilang oras siya? At sino ang mga tao doon? At yung mga kawani ng gobyerno na nandoon, ipa-explain bakit sila nandoon. Ganun yung galawan sa loob ng Office of the President. So, makikita mong medyo paranoid. Ma'am, last question. It was the first time na narinig namin sa inyo during your press conference or ambush interview sa Zamboanga kung paano po nagamit yung confidential funds ng Department of Education. And you've mentioned si Zaldico. Ma'am, pwede niyo po bang ibahagi pa sa amin ano yung findings ng DepEd regarding the laptop scandal? And then, ano po ang ginawa ninyo sa findings na ito? Ipinaalam niyo ba President Marcos? May ginawa po bang parang case build up para kung makasuhan man kung may ikakaso? Yes, gumawa kami ng investigation sa loob ng Department of Education. Isa sa mga pinagamitan ng confidential funds ay yung corruption sa loob ng Department of Education. Hindi lang sa laptop madaming reports of corruption inside the Department of Education. Hindi lang sa central office, kasama na yung sa mga regional offices namin. So kapag merong reports, pinapaimbestigahan yon. So, isa sa mga inimbestigahan is yung laptop. Ang unang ginawa doon is nag-request ng fraud audit sa Commission on Audit. Tapos kami, sa loob ng Department of Education, gumawa din kami ng sarili naming investigation para kung ano man yung ma-actionan namin sa loob ng DepEd, ma-actionan na kaagad namin. Unfortunately, yung procurement ng laptop, hindi siya nangyari sa loob ng Department of Education.
nangyari siya sa DBM. So, ang pinaka-papel na nasa loob ng Department of Education ay yung agreement between DepEd and DBM. So, hindi pumasok lahat ng procurement documents sa DepEd. So, ang pinaka na magawa lang namin doon sa loob ng Department of Education is mag-blacklist. And at that time, hindi pa namin ma-blacklist kasi hindi nga sa amin nangyari yung procurement. So, natali yung kamay namin doon. Kaya inasahan namin na doon sa fraud audit ng Commission on Audit, may lalabas doon na mga personnel involved. At doon sa Blue Ribbon Committee na investigation, kung maalala nyo, may nangyaring Blue Ribbon Committee investigation sa Senate, sa laptop, ginamit namin yon sa loob ng Department of Education para isa-isahin kung sino yung mga personnel involved na under sa mga tao involved doon sa Senate Blue Ribbon investigation. Diyos ko, akala mo ba yung presidente natin nagtatrabaho? Hindi nagtatanong yan at all. Hindi, I swear to the flag, si BBM, hindi yan siya. Nagtatanong ng trabaho at all. Kaya napansin nyo ba, walang direksyon yung governance at walang direksyon yung iba't ibang departamento. Bakit? Kasi he doesn't give he doesn't command. He doesn't command, he doesn't ask, he doesn't say that, look, there's a Philippine development plan and what are you supposed to do about this? Akala niyo ba yung ginawa ko sa DepEd, galing yun kay Bibi? Hindi, akin yun. Lahat. Kasi he did not give any orders at all. So pag upo ko doon, sabi ko sa mga kasamahan ko, sa mga USEC at ASEC, I think this is our show. Kasi walang participation at all ang Pangulo. So gagawin na lang natin kung ano yung karapat dapat na gagawin para sa edukasyon dito sa ating bayan. So we created the Matatag Agenda. We followed through with the Matatag Curriculum. At unfortunately, hindi kami natapos kasi, yun nga, nag-decide ako na I don't deserve the attacks that were thrown at me by the administration. Kasi ako na nga lang siguro yung kaisa-isa dong nagde-deliver para sa cabinet ni BBM. Tapos gadun pa yung gagawin nila sa akin. O di, nung nawala ako, edi wala na. Wala na siyang accomplishment at all. Thank you very much, Vice President. Due to limited time, sorry kasi we'd like to request naman the Vice President to give a message. Ma'am, baka you have a message for World Pandesal Day and to the public. Thank you for all Yes. that. Happy World Pandesal Day sa inyong lahat. Nagpapasalamat ako sa oras at panahon ng ating mga kaibigan sa media sector ngayong umaga na ito dahil nakasama namin kayo sa World Pandesal Day. At maalala ko nung kabataan ko, ang pandesal ay 25 centavos. So, yun Ay, yung wow. childhood ko. Yes. 4 na pandesal sa piso. Yun yung childhood ko. 1980s. Wow. Yes. So, unfortunately ngayon, hirap na ang mga tao na bumili man lang ng 4 na pandesal. If at all, meron silang maibigay sa anak nila, isang piraso na
pandesal. And we deserve better. The Philippines deserves better. The children deserves better. They need food prices. We need food prices to go down. We need the children to enjoy not just one piece of pandesal, but kung gusto ng bata na kumain ng 5 peraso, dapat nabibigyan ng oportunidad ang ating mga kabataan na mag-enjoy ng 5 peraso ng pandesal na affordable sa kanilang mga magulang. Maraming salamat. Thank you very much, Vice President.